unlawful detention na ginagawa, pag-aabuso sa batas, di ba? Kasi may mga inaresto sila na mismong miyembro ng KOJC na wala naman pong mga kaso at ayaw nilang papasukin. So, dinetain nila, ang dami nilang atraso sa taong bayan. Pero sino ang dahilan nito? Sino ang nag-utos nito? Wala na pong ibang mag-uutos nito, ulit-ulitin natin, kundi ang mga adiktador, mga smuggler, kidnapper sa loob ng Malacanang na si Matos Jr. at ang kanyang asawa. Dahil nga umaakto with impunity na parang hindi sila pwedeng parusahan o untouchable itong mga putang inang ito, mga kababayan. Kaya harap-harapan kahit may kamera ay ginagawa nila yung pang-aabuso sa ating mga kapwa Pilipino. Ulitin ko, hindi po ito usapin ng kahit anong religious group. Usapin ito ng bawat Pilipino na niyuyurakan, na binaabuso, na sinasaktan sila ng adiktadoryang gobyernong bangag. Bakit? Dahil siyempre inatasan niyang si Torre dahil may kausap siya sa telepono habang ginagawa nila ang kanilang pagmamalabis, pang-aabuso. Wala silang legal na basihan para i-detain o wag papasukin yung mga tao doon sa property, which is private property, and also a religious property. Na alam naman nating lahat na mayroong batas ang Pilipinas ng separation of powers and church. So walang sino man ang maglapastangan o magkulong mismo sa mga tao doon na nakatira o ayaw papasukin. Walang karapatan itong hinayupak na PNP na ito na nilalapastangan, inaabuso ang kapangyarihan sa what? Sa magkanong halaga, sa anong pangako ni Lisa Tanas na galing sa corruption money, galing sa smuggling and everything para i-bribe itong si Torre, para gawin niya ang kahayupan na ginawa niya kasama yung mga pulis doon na yung iba ay parang mga walang alam o mga inosente o na napipilitan silang gawin ang kanilang mga inuutos sa kanila nitong adiktador na gobyernong ito. At doon makikita ninyo sa report ng Pulso ng Bayan, ng SMNI, yung may mga pulis, mga palangga na naka-US, may US flag o US badge. Ano ang sinyalis niyan? Ano yon? Sinuot lang nila? So, habang pinapanood ko, sinuot lang nila yung badge na yon para ano ito, ipakita kasi lantaran na pinapakita nila na may US badge sila o US flag. So, sino yung mga taong yun? Kasi karamihan, ang mga ito ay naka-cover yung muka. Ano ba ito? Mga pulis ng Amerika? Diyan pa lang may nilabag na sila na batas, bakit Amerika ang susugod sa kapwa Pilipino? Bakit nila, in the first place, ano ang basihan? Alam natin na walang basihan. Bakit kailangan nilang sugurin, pahirapan? May mga namatay, atakihin sa puso, bigyan ng trauma ang mga taong inosente? Bakit may US forces doon? Yan ang ipaliwanag ng adiktadoryang gobyernong ito na alam ko hindi na sila magtatagal dahil itong araw na ito ay sinimulan nila para mag-aklas ang taong bayan, para magalit ang taong bayan na kayo ay pinamumugaran ng adiktador. Alam nyo na si Matos Jr. ay addictus benedictus dahil authenticated, kaya yan sila galit na galit, mga kababayan, dahil addictus benedictus, authenticated ang kanyang pagiging addictus. Kaya yan po ang ginagawa nila na panggigipit sa taong bayan kahit na nakikita na ng mamamayang Pilipino ang ginagawa nila. Ayan, ulitin ko, addictus benedictus, authenticated si Matos Jr. Kaya ito po ang idinudulot sa ating bayan dahil sa addictus benedictus na gobyernong ito. Ayan ang mga resulta dito sa Amerika na pina-authenticate ko. Kaya yan po ay tunay, yung ating video na ipinakita, tunay na si Marcos Jr. ay addictus benedictus. Okay? Ngayon, ano gagawin ng taong bayan?
syempre patuloy kayong magsalita at sabi ko nga lumabas sa inyong mga bahay pag dumating ang tamang panahon and today is the right time. Kasi may mga pinakita doon na parang meron sila mga tags or something, may banner or something, hindi lang pinakita. Isa sa possible na magpa-plant sila ng ebidensya. Alam naman natin na mga adiktador, ang mga tiwaling mga kapulisan, ay magaling silang mag-fabricate ng mga ng istorya, magtanim ng mga ebidensya, para what? Para ipahamak o implicate nila ang mga members ng KOJC o mismo ang simbahan, ang kingdom ng KOJC, kasi yun ang purpose nila para magtanim ng anything doon, para ma-justify nila or magawa nila ng kwento para ma-take over ni Liza Tanas at ni Bangag Jr. ang pag-aari ng KOJC. Harap-harapang binabastos po nila ang kapangyarihan ng konstitusyon at kapangyarihan ng batas. Kaya sa Pilipinas, wala na pong batas dahil ang nagpapatakbo sa inyo ay adiktador sa pamamagitan ng paggamit nila ng excessive force. Binring ka nila harap-harapan, mga kababayan. Ang pinapaliwanag ng isang abogado doon ng SMNI na hindi tama yung ginagawa nila. Wala sa batas. Wala sa batas ang ginagawa nilang paghalughog doon na paulit-ulit, buong araw yata sila naghalughog. Pabalik-balik daw si Torre, baka sinusurvey niya na, di ba? At pipili siya, Liza Tanas, ito yung room number 1, number 2, dito ako. Siguro sinusurvey niya na kung ano ang gusto niyang i-occupy doon dahil napakaganda naman talaga ng kingdom, ng property ng mga Kingdom of Jesus Christ. Hindi lang si Pastor Kibuloy ang may-ari nun. Yung mga bata doon na mga eskolar, yung mga missionaries, yung mga naglilingkod doon, walang mga kasalanan, mga inosente. Pero anong ginawa po ng adiktador na gobyernong ito? Nasaan na ang sumisigaw noon ang mga dilawan na martial law, wakasan na ang tyranny, ang authoritarian rule, mga ganon ang mga sigaw. Pero nasaan nakakampi na ngayon ng mga adiktador. Kaya napakalungkot, ulitin natin, napakalungkot ng ating bayang Pilipinas dahil ang sumisigaw for 36 something years na ang mga Marcos ay ganito, ay ganyan, ngayon ay tahimik na sila. Wala po kayong pinagkaiba dito sa sinasigaw ninyong adiktador. Kung kayo ay pipikit na lang, tatahimik na lang, na harap-harapan, na binaviolate na ang batas, binaviolate ang rights ng bawat isa doon sa Davao City. Hindi porket dahil hindi nyo gusto ang Duterte, hindi nyo gusto, hindi kayo kaanib nitong KOJC, ay matutuwa kayo. Well, kung ganyan ang nararamdaman nyo ngayon, wala kayong pinagkaiba sa mga adiktador at demonyo. Dahil ang mga adiktador po at bangag na bangag sa pinagbabawal na gamot, yung satisfaction nila ay kung paano manakit ng kapwa. Kaya nga, di ba, kapag high na high ka, it's either gumugurgur ka ng tao, o nanghaharas ka, o nagnanakaw ka, o gumagawa ka ng kung ano-anong karumal-dumal. So kung ganyan, nagkakaroon kayo ng satisfaction, ng happiness, dahil inaapi o inaabuso ang rights ng inyong kapwa Pilipino, then wala po kayong pinagkaiba. At sabi ko nga, i-wish ko na sana susunod ang mga anak ninyo na ganituhin ng adiktador na gobyerno o sino pa mang tao. Kasi wala kayong pakialam, natutuwa pa yung iba sa inyo. Pero again, konti lang naman kayo. Harap-harapan ang ginagawa na pang-aabuso, pagwawalang galang, di ba? Pang-nanakit nitong mga alagad ni Liza Tanas sa pamamagitan ni Torre at ni Marbil. Nagdura-dura sila doon, nagsigarilyo doon ng mga pulis na walang huling-huli sa camera, may umihi, kung ano-ano ginagawa na pambababoy, pambabasos. Ang dami po nilang mga binastos or nilabag na batas, mga palangga. Yung behavior nila, yung misconduct nila na dapat sila ay parusahan kapag wala na yung diktador. Kasi ngayon, sila ay ang feeling nila, mga kababayan, ay powerful sila at wala pwedeng
pwedeng magparusa sa kanila kasi nakita nyo naman sa action nitong si Torre. Anong sabi niya? Oh, hindi this is not that time para magdebate tayo, attorney. Reklamo kayo sa korte. Ganyan ba? Kaya itong hayop na ito dapat bitay kasama si Lisa, kasama si Bangag, kasama si Tambalusos, kasama silang lahat. Kaya kapag nagkaroon ng takeover, whether ito ay military junta o whatever, dapat talagang 1 linggo, 2 linggo, i-approve yung bitay na yan at bitayin lahat ang mga putang inang ito. Para magkaroon ng maayos na Pilipinas at ikaw na trolls, ikaw na bayaran ni Lisa, sana hindi ikaw ang susunod na biktima. Dahil hanggang ngayon, okay? Hanggang ngayon, ikaw ay biktima at ikaw ay tanga na nagpapabayad dito sa gobyerno ni Bangag Jr. Masaya kayo dahil nasasaktan itong mga miyembro ng KOJC? Okay, galit kayo kay Pastor Quiboloy. Pero gusto nyong idamay itong mga inosente, mga bata at mga elderly? Ganun ba kayo kahayop? Ganun kayo kademonyo? May araw kayong lahat. May araw kayong lahat. Ikaw, Torre, ikaw, Lisa Tanas, hindi ka forever dyan. Huwag mong antayin karnihin ka ng taong bayan. Huwag niyong antayin na karnihin kayo ng taong bayan sa inyong kababuyan, sa inyong pang-aabuso sa batas. Hindi kayo forever. At talagang idinadasal ko na magbabayad kayong lahat ng mga hayop kayo, pagbayarin kayo, kung sino man na mag-take over, bitay, dapat ibalik ang bitay. Lahat kayo bitayin. Lahat sa pang-ano nyo sa taong bayan. Imagine mo, mga palangga, harap-harapan, papasukin nila ang hindi sa kanila kasi nga yan ang intensyon ni Bangag, ni Lisa Tanas. Ang mamangamkam, kamkamin ang hindi sa kanila. Maliwanag muli na tayo ay may sinusunod na batas na hindi mo pwedeng panghimasukan ang mga religious, mga simbahan. Hindi mo pwedeng pakialaman, nag-search na nga kayo, nakita nyo, wala. Pati mga drawer, binuksan ng mga putang ina. Bakit nila binubuksan ng drawer? Ang hinahanap nila ay si pastor. Kasya ba si pastor sa drawer? O naghahanap kayong manakaw ninyo? O naghahanap kayo, buti na lang active yung mga missionaries doon, mga members na lagi sa nakakamera, o pwede nilang tamnan, pwede nilang lagyan ng droga, pwede nilang lagyan ng pulburon. Harapan pong adiktadorya at pang-aabuso sa kapangyarihan ng batas ang ginagawa ng mga pulis na ito. At wala na pong saysay muli na mabuhay sa Pilipinas kung ganyang klaseng pamumuno ang nakikita ninyo.